Ito po magiging topic natin for today. Kumalat ang picture ni BBM ng insertion. Ito, kalat na to, kalat. Pangalawa, Sandro, tumakas na pa ibang bansa. Nagsubi o tumakas? Pangatlo, Chavit, marami pang ilalabas na baho patungkol kay BBM. Yan po magiging topic natin. At meron pa, marami pang iba. No? So, stay put lang kayo dyan. Manood lang po kayo. At sana po, pagpasok nyo pa lang, i-like nyo agad tong vlog na ito dahil it's very important po sa akin yung pagla-like ninyo. Ha? Huwag pong kalimutan, i-like po. And sana, doon sa mga hindi pa po natin subscriber, mag-subscribe po kayo. Ha? Ito po ay konting lambing lang dahil ito, again, malaki din ang maitutulong nito sa ating channel. So kung kayo po ay merong konting panahon, subscribe po. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, exclusive interview ng SMNI kay Chavit. Oh, yan. Nako. Ay balita natin, merong bidyong ilalabas itong si Chavit patungkol kay Bongbong Marcos. Naku, video na po. Balik na po tayo sa video. Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay sa tinawag niyang laganap na korupsyon sa Marcos Jr. Administration. Si MJ Mondehar sa exclusive report. Mahiya siya. Mahiya po kayo dahil ito nangyari sa panahon ng administrasyon nyo. Wag yung sabihin na kayo pa ang hero. No, puro tao nyo po ito, nakagawa nito. Maganda to binanggit ni Chavit Singson na ito ha. Dahil ngayon, ang kumakalat, ang palusot nito si Bongbong Marcos, ito ay kasalanan na naman ni Duterte dahil ito ay nagsimula nung panahon ni Duterte. Hindi, ang korupsyon po, hindi lang korupsyon sa flood control, hindi lang sa ghost projects, ang korupsyon po nagsimula sa tatay mo. Kung talagang gusto nyong halungkatin lahat kung saan pinagsimula ang korupsyon, tatay mo palang guilty na. Pinapasak nila sa Duterte, pinapasa, dati pa yan nagsimula. Hindi po ganoon. Ang tatandaan po natin, eto magderechahan na po tayo. Wala naman pong birjing politiko. Diba? Huwag na tayo magmalinis. Iilan lang po talaga ang politikong talagang sobrang linis. Karamihan dyan magnanakaw. Pero may nagagawa. Diba? Halimbawa, nakawin mo yung 5%. Pero yung trabaho namang pinagawa sa iyo, papakinabangan ng taong bayan. Hindi po natin kinukonsinti yung pagnanakaw. Pero kasi kung lahat ng magnanakaw ay bubusisiin natin, bubuhayin pa natin yung tatay mo, Bongbong Marcos. Kayo nga may kaso kang plunder, pati yung tatay mo, di ba, kaliwat kanan ng kaso niyan. So focus tayo dito. Alam mo kung bakit? Yung iba namang gobyerno, yes, hindi mawawala yung korupsyon. Sabi nga kahit Singapore may konti pa rin korupsyon eh. Huwag tayong magmalinis. Pero may pakinabang sa taong bayan. Etong lugar nyo, Marcos, etong administrasyon mo, nagnakaw na. Ghost project pa. Isipin mo, ninakaw mo na yung pera, wala ka pang ginawa. Ilang tarang kalokohan yun, di ba? Ngayon, grabe. Kaya nga buhayang tawag garapal. Ibang klase. Ibang klase ngayon yung gobyerno Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi ni Chavit, importante dahil ngayon nangyari yan. Ngayon, administrasyon mo, Bongbong Marcos. At huwag kayong magbintang ng iba dahil it is your command responsibility. Yan ang maanghang na ba? Isa pa yun. Kung sakali naman, lagi natin binabanggit for discussion purposes lang, which I really don't believe. Pero kung sakali talagang walang kasalanan si Bongbong Marcos, nangyari sa'yo yan eh. Command responsibilities yan eh. Ganyang kakabobo.
At ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anomalya sa flood control at national budget. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News sa mismong tahanan ni Singson, sinabi nito na command responsibility ng isang presidente kung anumang nangyayaring issue sa kanyang administrasyon. Matatandaan na sa kanyang 2025 State of the Nation Address, kinundina ni President Marcos ang korupsyon sa flood control sa kanyang termino at pinagsabihang mahiya naman ang mga sangkot dito. Ngunit para sa negosyante, hindi sapat ang pronouncements dahil dapat may maipakulong. Kinundina naman niya ang Exactly, walang nangyayari. At saka ako, ewan ko wala akong gana kung ipakukulong nyo lang yung mga kontraktor. Hindi ko pinagtatanggol yung mga kontraktor. Pero uusbong yan, uusbong ng uusbong. Kukuha lang ng ibang kontraktor yan. O tapos, magngungurap na naman. Diba? Hindi dapat Dapat talaga mayroong makulong. Alam mo, itong na malaking problema natin. Yung problema po ng bansang Pilipinas, sagad na po. As in, sagad na. Ito ay maituturing ko, kumbagat sa isang tao, ito po ay gahaman na talaga sa droga. Talagang addict na. Yung konti na lang ma-overdose na. O kaya naman, kumbagat sa isang sakit, sa isang cancer, stage 6 na. Lilagpasan yung stage 4. Malala na po. Malubha na po ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya nga, may punto rin yung sinabi ni Cayetano. Magsi-resign lahat, overhaul. Kasi hindi po makukuha yan yung pakukulong mo yung bubwit, pakukulong mo yung kontraktor, wala Hindi matatapos. Napakalaki ng problema natin. Ipakukulong mo yung halimbawa yung isang senador o kaya pakukulong mo yung isang congressman, wala yan. Pagbabalik-balik lang. Unless ang makulong yung speaker at saka yung presidente. Or, isa man lang sa kanila. Yan, malakas na bagay na yan. Bakit? Sila ang may hawak ng budget. Ngayon, nakita natin ang kapangyarihan ng House Speaker patungkol sa pera. Pera. Ang laki po ng kapangyarihan ng speaker at presidente patungkol sa pera. So kung makakalusot si Tambi, hindi man siya makalusot, matanggal lang. Magpapaulit-ulit yan. Why? Sobrang powerful ng House Speaker, sobrang powerful ng Senate President, ng President. Uulit siya, mangungurap ulit. Unless yung may power sa pera, mapakulong, mabitay, o kung anuman maturuan ng leksyon, yan, titino lahat yan. Kasi andoon ang ulo ng problema Andoon kung sino kumokontrol ng pera ng Pilipinas. Pag yan pinakulong mo, hinto ang korupsyon. Yan lang ang nananatiling pag-asa ng bansang Pilipinas. Dahil sobrang lala na tayo. Kaya kung hindi mapakukulong or hindi mapaparusahan either yung presidente or yung House Speaker, delikado po tayo. Delikado po. planong pagpapahinto ng flood control probe sa Senado. Ngayon, hinto na. Wala pa na demanda. So, niloloko lang po tayo. Paano naman kasi si Ping Lacson? Hinto na yung hinto na yung investigasyon. Diba ang lakas manggago? Magre-resign lang, maghihinto pa mag-iiwan pa ng kalokohan. Sa madaling salita, huwag tayong pumayag na paloko itong gobyerno na nanloloko sa atin. Dinimanda niyo ako kung gusto niyo, okay lang. Pakulong niyo ako, okay lang. Yan, malaking bagay to si Chavit, no? Malaking, alam natin, malakas, very influential to si Chavit. Ito yung mga panahon nila Erap na nagkakaloko-loko rin. No? So, konting tiis. Ang importante, malapit to si Chavit kay Bongbong. At maraming ilalabas to pag-usapan natin. Okay lang. Pakulong niyo ako, okay lang. Binalikan naman ni Singson ang panahon ng martial law ng yumaong diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. na siyang tatay ni PBBM. Mga bangungot na inakala niyang aayusin ng kasalukuyang Pangulo. Nakalimutan na ba ang ating kababayan
panahon ng martial law, ano nangyari. Basahin nyo na lang history. Tapos napatalsik yung Marcos Sr. Akala ko, nung tumulong ako dito sa Marcos Jr., ayusin ang pangalan nila. Hindi, mas grabe pa. Nauna ng Kaya antindi talaga. No? Matindi yung anong yun eh. Ito maging lesson din sa atin lahat. Pag tayo binigyan ng Panginoon ng chance na makapagbago, baguhin natin yung maling nagawa natin. No? Tulad nito si Marcos, pwede niya na baguhin yung masama nilang pangalan. Hindi niya pa niya tinake yung chance. Kaya last na ito. Di ba? Wala na. Ito ay political suicide. Hindi na po makakabalik ang Marcos. Unless na lang, katulad niyan si Sara, tinulungan si Amy. Di ba? Hindi rin naman makakabalik yan si Bongbong kung hindi rin tinulungan ni Sara eh. ni Singson, si Palace Press Officer Yuse Claire Castro dahil sa umano'y personal na pag-atake nito laban sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Singson na tila nagiging attack dog ng Malacanang si Yuse Castro dahil sa mga patutsada nito. Ayon kay Yuse Castro, makikipag-ugnayan sila sa PNP at DOJ para paimbestigahan ang panawagan ni Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Ayun. Teka muna, may bana to si Chavit. Ito raw mukhang pera. At ito si Claire. Oo, pagka nakaamoy ng pera, tumatahol. Diba? Kasi napakadaldal kasi nito si Claire eh. Hindi na rin natin talaga malaman kung may adlib tong ginagawa o talaga bang talagang inutusan siya ni Bongbong Marcos na maging attack dog eh. Talagang lahat babanatan. Pero teka may hamon si Chavit dito sa'yo. May hamon dito kay Claire. Singson na bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos. Inakusahan din ni Castro si Singson na kumakampi ka Vice President Sara Duterte dahil hindi umano nabigay ang hinihinging posisyon sa PCSO. Vuelta naman ni Singson kay Yuse Castro. Dodoble ko pa. Ang ibanan sa akin, marami pa akong hindi nalabas. Ang Pilipino, madali makalimot. Teka, maganda yung sinabi ni Chavit na yon. Sagot, Claire. Dahil sa kadaldalan ni Claire, nilabas ni Chavit Singson na merong plunder pag nanakaw ito si Bongbong na kaso. Nilabas niya yon. Kaya sabi niya, nakakalibot tayo. Pinaalala niya yon. Ngayon, Claire, ito hamon sa'yo. No. Marami pa siyang ilalabas. Sagot ka ulit, Claire. Ilabas mo ulit yung kadaldalan mo. Hinahamon ka namin. Ngayon ka bumira. Birahin mo si Chavit. Kasi may kumakalat po May hawak din video ito. Hindi natin alam kung yun ay totoo o hindi. Pero may kumakalat na bulong-bulungan. Kaya ganito katapang si Chavit. Hindi siya matotodohan. Bakit? May hawak na video laban kay Bongbong Marcos. Kasi mahirap kalaban yan. Nakikita nyo ngayon sila Bongbong? Kung gaano sila nanggigipit talaga ng kalaban, nagpapakulong. Ngayon nga, pinaiimbestigahan siya, di ba? Maano ka ng sedition, di ka makabail. Delikado. Pero, may pinanghahawakan to. Di ba? Hindi ko alam kung narinig nyo na yung kwentong yun. Pero, may pinanghahawakan tong posibleng video. Naman ito na wala siyang personal na interes sa kanyang paglantad sa publiko bilang oposisyon. Anya, hindi na nito maatim ang malawakang korupsyon at ang patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa maling pamamalakad ng gobyerno. Dagdag pa niya, marami pa siyang ilalabas na impormasyon sa mga susunod na araw. Yo, na matindi ron. Marami pa. At alam namin. Kaya, Claire, banatan mo pa si Chavit. Gusto namin yun. Banatan mo pa. No, 'di ba hindi lang yung plunder na kaso ni Bongbong, yung pandarambong. Ano ang plunder sa Tagalog? Paiksiin na lang natin. Pagnanakaw na 'yun eh. 'Di ba? Pagnanakaw. Ilabas mo ulit, 'di ba? May kaso pala yan si Bongbong. Ano nga asahan mo kung may record na pala yung tao ng ganun? Tapos suddenly biglang nagkaroon ng nakawan sa administrasyon niya. Suddenly hindi siya magnanakaw. Suddenly malinis siya. Napaka-imposible naman ata nun. Parang wala namang atang maniniwala sa ganung kwento.
may kaso ka ng plunder before, ngayon bigla kang malinis. Nagkataon lang na nangyari sa administrasyon mo, may mga pinakamalaking nakawan. Tapos malinis ka, Bongbong Marcos. Tinatarantado nyo talaga mga Pilipino, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang